Kung ikaw ay isang creator na gumagamit ng animation, gameplay o AI-assisted visuals sa iyong content at sa tingin mo, protektado ka dahil original ang iyong gawa, pakinggan mo ito na mabuti. Noong simula ng 2026, may grupo ng mga creators na gising ng isang umaga at nawala ang kanilang monetization. Hindi dahil may copyright sila, hindi dahil nag-spam sila, ginawa lang nila ang kanilang content as always, as normal. Ang totoo, may lihim na rule ang YouTube na hindi nila sinasabi sa publiko. At ngayon, ibibigay ko sa iyo ang buong picture. Para maintindihan natin kung bakit nangyayari ito, kailangan muna nating alamin ang katotohanan ng negosyo ng YouTube. 3 grupo ang kailangan masatisfies nito sa lahat ng oras. Una, ang mga advertiser. Sila ang nagbabayad. Kapag ang kanilang ads ay lumalabas sa content na mukhang low effort, na parang gawa ng machine sa loob ng 5 minuto, umaalis sila. Ayaw nilang mapaya ang kanilang brand. Pangalawa, ang mga viewer. Kung puno ng ASLAP ang platform, lilikas sila sa ibang lugar. Tapos ang YouTube. Pangatlo, ang malalaking creator. Isipin mo ito, kung may AI na kayang gumaya ng buong format ng isang top creator, ng kanyang storytelling, editing style, kahit ng boses niya, papatay nito ang buong creator economy ng YouTube. Kaya nag-press ang YouTube ng tinatawag ko na ang red button. Ngayon, pakinggan nyo ito. Ginamit ng YouTube ang sarili nitong AI para linisin ang platform mula sa AI slop. Magandang intensyon, pero narito ang hindi inaasahang resulta. Ang AI ng YouTube ay hindi kayang i-distinguish ang isang tunay na animator na nagtrabaho ng libo-libong oras mula sa isang AI-generated na animation channel na gawa ng 2 minuto. Para sa algorithm, magkaparehong itsura. At dito nagsimula masaktan ang mga tao may tunay na gawang kamay, may original na idea, at mga talented na content creator. Kilala mo ba si Eddie FRB, Bean Bros at Trick Entertain? May video ko sa kanila kung bakit sila na-demonetize bilang mga animator. Human-made ang lahat ng kanilang content. Lahat ay mga animators, tao ang gumawa, hindi AI. Pero ang automated system ng YouTube, tinamaan sila bilang inauthentic content. Ito ang importante, na i-restore ang monetization lahat ng 3. Napatunayan nila ang kanilang pagiging inosente. Sila ay false positives, mga biktima ng isang system na kung sino man ang tatamaan. Ang ibig sabihin nito para sa iyo, pwede mangyari ito kahit kanino, kahit ikaw. Kaya, ano talaga ang inauthentic content? Pumunta ako sa official YouTube guidelines, nakalagay, includes content that is repetitive or mass-produced. Vague, tama. Walang matutukoy na konkretong rule doon. Isipin mo ang libong-libong manual reviewers ng YouTube. Iba't ibang tao, iba't ibang training, iba't ibang interpretasyon. Para sa sistema na ganitong kalaki, kailangan ng black and white na definition. Hindi pwedeng i-trust ang judgment ng bawat isa. Kaya chinek ko ang bawat demonetized channel na nireport nitong nakaraang ilang buwan. Ang natuklasan kong pattern na consistent sa lahat. 2 commonality. Isa, ang content ay generated. Hindi directly captured ng camera. Kabilang dito ang 2D animations, AI visuals, gameplay footage, screen recordings. Pangalawa, ang content ay fiction. Scripted na story, hindi documentation ng totoong buhay. Generated plus fiction equals demonetize. Iyan ang lihim na formula, iyan ang hindi nila sinasabi sa publiko. Hayaan mo kung gawing mas simple pa. Isipin mo isang matrix. 2 tanong lang. Camera ba o generated? At fiction ba o non-fiction? Camera plus non-fiction. Ito yung mga vlogs, IRL content, documentation ng tunay na buhay. Safe yan. Camera plus fiction, scripted shows, skits, kahit Mr. Beast style. Safe dahil may totoong camera na nire-record ng totoong tao. Generated plus non-fiction, video essays na may AI visuals, explainers, animated infographics. Safe pa rin, hindi fiction, kaya okay. Ito yung huli. Generated plus fiction, AI story channels, Roblox roleplay na may scripted stories, 2D animated creatures battles,
Dito madaming channels na na-demonetize. Ang totoo, hindi nila binaban ang AI bilang tool. Binaban nila ang anumang content na pwedeng i-replicate ng AI sa loob ng fictional na kategory para maprotektahan ang advertisers at mga malalaking creator bago pa man dumating ang mas advanced na AI. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. May systematic na rollout ito. Wave 1, late 2025. Una, tinamaan ng pinaka-obvious. AI story channels, scary stories, Reddit story channels, conspiracy stories. Ang pinakamabilis ma-identify bilang generated fiction. Thousands demonetized overnight. Wave 2 or second wave, early 2026. 2D animation, kahit human-made. Kahit animator ka ng ilang taon. Dito nasaktan sila Eddie FRB, Binbros, at Trick Entertain. Mga animator sila. Tao, biktima sila ng automated system na hindi nag-iisip ng malalim. Pero nai-restore nila ang kanilang monetization. Patunay na mali ang automated decision. Wave 3 o third wave, early 2026, Roblox channels. May distinction dito. Totoong gameplay, okay pa. Pero Roblox na ginagamit para sa scripted fiction roleplay, tinamaan ng wave. Wave 4, coming soon. Iba pang generated fiction niches. Kung nasa kategory ka, mag-assess ka na ngayon. Maaari ka magtanong, bakit hindi nila basta-basta iban ang AI? Tatlong grupo pa rin. Ang mga viewer, hindi nila iniintindi kung AI ba gumawa o tao. Content lang ang gusto nila. Ang malilit na creator, marami sa inyo o tayo ay gumagamit ng AI para mag-edit, mag-transcribe, mag-generate ng B-roll. Kung ibaban ang lahat ng AI, maapektuhan ng mga honest na creators. Ang gusto ng YouTube, protektahan ng mga existing A-list creators. Huwag hayaang maging mas mura ang pag-clone sa kanila bago pa man dumating ang mas malakas na AI. Bottom line, demonetize ang generated fiction ngayon bago pa dumating ang mas malaking problema. Kapag matibay ang pundasyon mo, maintindihan mo rin ang direksyon ng platform. Ang YouTube in next 10 years. Camera first, hindi mawawala ang AI. Magiging layer lang ito sa ibabaw ng real person content. Halimbawa, vlog sa may AI-generated transition, IRL challenges na may Hollywood level effects, podcast na may AI-animated B-rolls, facecam gaming na may in-game integration, at ang high-quality, well-researched documentary content. Kahit generated ang visuals, kung non-fiction at credible ang sources, may puwang pa rin iyon. Ang mensahe, camera plus authenticity, safe ka na in the long run. Kung umaasa ka sa generated fiction ngayon, hindi ito katapusan. Sign lang ito para mag-adjust ka. Panghuli, tatlong bagay lang ang tandaan mo. Una, kung ang iyong content ay generated plus fiction, may risk ka. Mag-assess ngayon, hindi bukas. Pangalawa, kung gumagamit ka ng AI bilang tool sa non-fiction na content, okay pa rin. Huwag matakot. Pangatlo, ang pinakaligtas na landas, camera plus authenticity. Ikaw ang totoo, ikaw yung kakaiba kumpara sa ibang content creator. Kung nakatulong sa iyo ang guide na ito, i-hit mo na yung like button at mag-subscribe ka na para mas marami pang strategies para palaguin ang channel mo. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-drop ka ng comment sa ibaba at sabihin mo sa akin, ikaw ba, may risk ang iyong content sa wave na ito? Anong niche ka? See you sa next upload.